Magandang araw mga bata. Kumusta ang lahat ngayon? Mabuti. Ako ay nagagalak na kayo ay makita. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aming Amang Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng talino, pag-unawa at kasipagan. Naway maging maayos at makabuluhan ang aming klase ngayon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, pakitingnan nga ang inyong mga paligid kung meron bang mga basura at kung meron man, pulutin at ilagay muna sa bag. Tapos na ba? Mahusay! Alamin naman natin kung sino ang mga wala sa klase. Pakitingnan nga ang inyong mga katabi at sabihin kung sino ang wala at aking ililista ang mga lumiban. Maraming salamat! Ngayon napapansin ko na kayo ay inaantok. At dahil dyan, magkakaroon tayo ng pampasigla. Ito ay ang gumiling-giling ka. Sabayan niyo ako. Kung ikaw ay malungkot o kaya'y nababagot, huwag ka nang sumimangot, ang noo mo'y kukunot. Kalimutan ang problema at ikaw ay sasaya. Pag gumiling-giling, gumiling-giling ka. Tama yan! Gumiling pataas! Gumiling pababa! Ang galing nyo! Kung ikaw ay malungkot o kaya'y nababagot, huwag ka nang sumimangot, ang noo mo'y kukunot. Kalimutan ang problema at ikaw ay sasaya. Pag gumiling-giling, gumiling-giling ka. Ang galing-galing nyo! Gumiling pa kanan. Gumiling pa kaliwa. Tama yan! Kung ikaw ay malungkot o kaya'y nababagot, huwag ka nang sumimangot, ang noo mo'y kukunot. Kalimutan ang problema at ikaw ay sasaya. Pag gumiling-giling, gumiling-giling ka. Ang galing-galing nyo! Gumiling ng paikot-ikot. Tama yan! Gumiling-giling, gumiling-giling ka. Maraming salamat! Ngayon, bago tayo magpatuloy, kayo muna ay magsiupo at alalahanin muna natin ang mga panuntunan sa klase. Unang panuntunan, makinig ng mabuti kapag may nagsasalita. Pangalawa, magtaas ng kamay bago sumagot o magbahagi. Pangatlo, igalang ang opinyon ng bawat isa. Pang-apat, maging aktibo sa mga gawain. At panglima, iwasang gumawa ng anumang ingay habang may naglalahad. Alamin naman natin kung ano ang ating mga layunin sa aralin ngayon. Sa pamamagitan ng experiential learning approach, sa pagtatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang una, matutukoy at maipapaliwanag ang kahulugan ng kalinangan at ang mga uri nito, material at di-material. Pangalawa, maipapakita ang pagpapahalaga sa mga katutubong kalinangan bilang bahagi ng sariling pagkakakilanlan. At pangatlo, makalilikha ng malikhaing output na nagpapakita ng pagkakaiba ng kalinangang material at di-material. Ngayon, tayo na't simulan ang ating pagpanit. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagpanit? Ibig sabihin ng pagpanit, aalisin natin ang anumang balat upang makita ang kabuuan ng ating pag-aaralan. Ang ating pagpanit ay pinamagatang obserbahan mo. Magsimula na tayo.
Ngayon, tingnan niyo ng mabuti ang mga larawang ito. Mayroong 4 na larawan. Tingnan ninyo ng mabuti. Ang unang larawan, anong napapansin ninyo? Sa pangalawang larawan, pangatlo, at pang-4. Pansinin ninyo ng mga mabuti. At mamaya, meron akong mga katanungan. Ngayon, ang unang tanong ko ay, ano ang napapansin ninyo o ano ang napapansin mo sa mga larawan? At ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga ito? Maaari kayong magtaas ng inyong mga kamay kung sakaling gusto ninyong sumagot. Tama! Tama kayo. Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng mga bagay at gawain na bahagi ng ating kultura. Pangalawa, ano ang ipinapahiwatig ng mga ito tungkol sa mga Pilipino? Ano kaya? Sino ang may mga ideya? Mahusay. Ipinapakita ng mga ito na mapagmahal tayo sa tradisyon, sa pamilya at sa Diyos. At ang panghuling tanong, bakit mahalaga ang mga ito sa ating pamumuhay? Bakit nga ba mahalaga ito sa ating pamumuhay? Ano sa tingin ninyo? Tama, dahil ito ay may kinalaman sa ating kinagisnan at sa ating kultura. Magaling, napakagaling. Ngayon naman, tayo ay tumungo na sa pagtuslob. Ano nga ba ang pagtuslob? Ano nga ba ito? Ang pagtuslob ay parang paglalagay ng saging sa mantika. Dito magsisimulang dumikit ang lasa ng ating aralin. Sa ating pagtuslob, meron tayo ditong mga larawan. Tingnan ninyo ng mabuti ang mga larawan. Merong 9 na mga iba't ibang larawan. Pansinin ninyo ng mabuti. Meron tayong lechon, meron tayong jeepney, at iba pa. Ngayon, tapos na ba? Meron na ba kayong mga ideya kung ano kaya ang mayroon sa mga larawang ito? Kung gayon, ang susunod ninyo na gagawin ay inyong aayusin o paghiwalayin ng tama ang mga larawan ayon sa kung saan ito nabibilang. Ang una, kung ito ba ay nabibilang sa mga bagay na nakikita o nahahawakan, at pangalawa, kung ito ba ay nabibilang sa mga gawain o paniniwala. Naintindihan ba? Ngayon, maaari na kayong magsimula. Tingnan ninyo ng mabuti ang mga larawan at ilagay ninyo ito sa kung saan ito nabibilang. Mga bagay ba na nakikita o nahahawakan o sa mga gawain o paniniwala?
Tapos na ba? Hindi pa. Sige, magpatuloy. Mayroon pa kayong 1 minuto para tapusin ang gawaing ito. Kaya huwag kayong magmadali. Meron na bang mga tapos na? Sige, hintayin muna natin ang mga hindi pa natapos. Tapos na ba? Napakagaling! Ngayon, meron akong mga katanungan base sa inyong isinagawang gawain. Ang una kong tanong ay, ano ang pagkakaiba ng mga nasa unang kahon at pangalawang kahon? Ano nga ba ang pagkakaiba? Matt, meron ka bang ideya, Matt? Sige, maaari kang tumayo. Tama! Ang una ay nahahawakan at ang pangalawa naman ay hindi. Sa pangalawang tanong, mayroon bang mga bagay na parehong mahalaga sa dalawang hanay? Claire, maaari kang sumagot. Maraming salamat. Oo, pareho silang mahalaga dahil parehong bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ngayon, ang pangatlo, paano nauugnay ang mga ito sa ating buhay? Yes, Aaron? Maaari ka nang tumayo at sumagot. Paano nauugnay ang mga ito sa ating buhay? Magaling! Nauugnay ang mga ito sa pamamagitan ng pareho itong nagpapakita ng ating kaugalian, tradisyon at paraan ng pamumuhay bilang Pilipino. Ang susunod na katanungan ay, bakit may mga bagay na nahahawakan at may mga bagay na nararamdaman lamang? Meron ba kayong mga ideya? Sige, pakinggan natin. Pakinggan natin si Sofia. Napakahusay dahil may mga material at di-material na kultura. At ang ating panghuling tanong, ano kaya ang maaaring maging paksa ng ating aralin ngayon? Ano kaya? Sino ang merong ideya kung ano ang ating magiging paksa sa ating aralin ngayon? Meron ba kayong ideya? Ninia, meron ka bang ideya? Napakahusay! At kayo ay may ideya. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga anyo ng kultura, ang kalinangang material at kalinangang hindi o di-material, at kung paano ito nakikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang Pilipino. Ngayon, tayo na tumungo sa pagprito. Ano nga ba itong pagprito? Dito natin lulutuin ang ating mga kaalaman. Ngayon, sa makikita ninyo, meron tayong salita dito na kalinangan. Ano nga ba ang kalinangan? Ang kalinangan, ito ay mula sa salitang linang na nangangahulugang pag-unlad o pagpapaunlad. Sa makikita nyo rito, sa araling panlipunan, ito ay tumutukoy sa kabuuang pamumuhay ng tao sa lipunan. Kasama na rito ang paniniwala, tradisyon, sining,
teknolohiya, kaugalian, at wika. Ngayon, meron tayong dalawang uri ng kalinangan. Ang unang kalinangan ay kalinangang material at ang pangalawang kalinangan ay kalinangang di-material. Ngayon, magsimula tayo sa kalinangang material. Ano nga ba ang kalinangang material? Ang kalinangang material, sa simpleng salita, ito ay mga bagay na nakikita at nahahawakan kagaya ng inyong mga nakikitang mga larawan kanina. Bahay kubo, barong Tagalog, jeepney, palayok, pagkain kagaya na inyong nakita kanina na lechon at mga palamuti kagaya ng parol. Yun ay mga kalinangang material, mga bagay na nakikita at nahahawakan. Ang susunod naman ay kalinangang di-material. Ano nga ba ito? Ang kalinangang di-material ay mga paniniwala, tradisyon o gawi na hindi nahahawakan. Mga halimbawa nito ay ang pagmamano sa mga nakakatanda, bayanihan, piyesta, pananampalataya, maging sinulog festival, at paniniwala sa anito at espiritu. At nandito din ang pagdiriwang ng kahit ano o pananalig. Ang susunod naman ay animismo. Ano nga ba ang animismo? Animismo, ito ay paniniwala na may espiritu o kaluluwa ang bawat bagay sa kalikasan, tulad na lamang ng mga puno na ating mga nakikita sa labas, mga bundok, mga ilog, mga hayop at maging hangin. Ano nga ba ang anituismo o anituismo? Ito ay mga paniniwala sa mga anito, mga espiritu ng mga ninuno o ng kalikasan na may malas. At ang panghuli ay ang Islam. Ito ay isang monoteistikong relihiyon. Ito ay paniniwala sa iisang Diyos na tinatawag ng karamihan o ng iba na Allah. Mayroon ding mga sinaunang paniniwala sa ating sinaunang panahon. Marami pa. May mga kalinangan rin na isinasagawa ang ating mga ninuno. Gumagawa sila ng mga palayok, mga bahay na yari sa kawayan, at mga disenyong ukit na nagpapakita ng kanilang sining at arkitektura. Mayroon din silang mga paniniwala sa mga anito, sa pagdiriwang ng piyesta bilang pasasalamat sa kalikasan at sa Diyos. Hanggang ngayon naman ay dala pa rin natin ang mga kaugaliang ito sa makabagong panahon. Ngayon, meron akong mga katanungan. Ano ang pagkakaiba ng kalinangang material at di-material? Ang material ay nahahawakan at ang di-material ay paniniwala at kaugalian. Paano ipinapakita ng mga ito ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino? Tama, ipinapakita nila na ang ating kultura, tradisyon at pagiging makabayan. Paano mo nakikita sa kasalukuyan ang mga sinaunang paniniwala, sining at arkitektura ng ating mga ninuno? Matt, meron ka bang ideya? Magaling, nakikita natin ito sa mga simbahan, sa mga festival, sining at kaugalian ngayon. Bakit naman mahalagang mapanatili ang dalawang uri ng kalinangan? Tama kayo dyan dahil bahagi ito ng ating kasaysayan sa pagkakakilanlan. Magaling! Ngayon, makikita natin na ang ating aralin ay konektado rin sa SDG 4, Quality Education. Dahil sa pamamagitan ng pag-unawa at pagpapahalaga sa kultura, natututo tayong maging matalinong mamamayan na may malasakit sa bayan. Sa ganitong paraan, napapaunlad natin hindi lamang ang ating kaalaman, kundi pati na rin ang ating pagkatao. Ngayon, tumungo naman tayo sa pagpahid. Ito ang bahagi kung saan ating pinapalamutian ang ating natutunan. Meron tayong
aktibidad na gagawin. Ito ay kulturang Pilipino sa aking komunidad. Makikita rito ang panuto, gumuhit o gumawa ng collage ng tig-iisang halimbawa ng kalinangang material at di-material. Isulat sa ibaba ng bawat larawan ang paliwanag kung bakit ito ay material o di-material. Maaaring isama ang mga sinaunang anyo ng sining ng paghahabi o disenyo ng bahay. Narito rin ang mga pamantayan sa inyong paggawa ng inyong gawain. Maaari na kayong magsimula. Ito ay may kabuuang puntos na 20 puntos o 20 puntos. Tapos na ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Pakitingnan nga inyong mga gawain. Napakaganda ng inyong mga gawa. At dahil dyan, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating mga sarili. Ngayon naman, tayo ay tumungo na sa pagserbisyo. Ito ang pinakamasarap na bahagi, ang pagbabahagi ng ating niluto o natutunan. Meron tayong panuto dito. Magpapakita o magpapaliwanag ng isang halimbawa mula sa inyong malikhaing gawa sa harapan ng klase at ibigay ang sagot sa mga tanong. Maikling sagot lamang. Ngayon, ako ay pipili ng ilan sa inyo na magbabahagi ng inyong mga output at inyong sasagutan ang dalawang tanong. Bakit ito mahalaga sa inyong pamilya o komunidad? May mga kaugalian o sining ba ngayon na nagmula pa sa ating mga sinaunang ninuno? Ngayon, ang una kong tatawagin na magbabahagi ay si Zeki. Pakinggan natin na mabuti si Zeki. Zeki, maaari ka nang magsimula. Magaling! Napakaganda ng inyong mga output at mga sagot. Ibig sabihin, buhay pa rin ang ating kultura sa bawat isa sa atin. Ang ating aralin ay nagtuturo sa atin ng pagmamahal sa sariling kultura, respeto sa pagkakaiba, at kooperasyon. Sa ganitong paraan, pinapakita natin ang tunay na pagpapahalaga sa ating pagka-Pilipino. Napakagaling! Sa inyong assessment naman, sasagutan ninyo ito. Sa unang bahagi, basahin ang bawat pahayag at isulat ang tamang sagot kung ito ba ay kalinangang material o di material. Sa pangalawang bahagi naman ay inyong sasagutan ang mga tanong base sa inyong sariling pananaw. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba kayo? Maaari na ninyong ipasa sa harap ang inyong mga sagot. Maraming salamat. Ngayon, ihahabilin ko sa inyo na basahin ang mga material tungkol sa paglaganap ng Islam sa Pilipinas at ang ugnayan ng mga sinaunang Pilipino sa mga bansa sa Asya bilang paghahanda sa susunod natin na aralin. Nang sa gayon ay inyong maunawaan kung paano nakaapekto ang relihiyon at pakikipag-ugnayan sa paghubog ng sinaunang lipunang Pilipino. Naintindihan ba? Mabuti!
Bago tayo magtapos, nalaman natin na ang kultura ay salamin ng ating pagkatao. Sa bawat bahay kubo, pesta, pagmamano at tradisyong Pilipino ay naroon ang yaman ng ating kasaysayan. Sa pagpapahalaga sa kalinangang material at di material, pinapatunayan natin na ang ating pagmamahal sa bayan at pagpapanatiling buhay ng ating pagka-Pilipino. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli, paalam!